Ma'am? Malapit na, ma'am. Yes, Okay. Are you, with the turn of events, with the recent turn of events, how convinced are you na you will run for the presidential elections? Well, hindi ko kasi siya masagot ngayon, ma'am, kasi baka patayin na nila ako bukas, ma'am, kasi ako... Hi mga boss, another video, another issue tayo at eto na, Inday Sara, tinanong kung tatakbo presidente sa 2028 election. Ang sagot niya, magugulat ka dahil pag nag-oo raw siya, pwede siya ipatumba. Kaya bago mag-umpisa ang video, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe mga boss. Yung influence daw po ng inyong ama daw po na nag-extend daw po sa kanyang mga associates na may influence pa rin siya sa political speaking, including you and... Wait, sandali, sir. Gagawa tayo ng ibang press briefing, ha? Basahin ko muna yung opposition dahil nahihirapan ako kapag, hindi ko siya mabasa yung opposition ng prosecutor. So, erase niyo muna lahat yun kasi, Ma'am, follow up lang po kay Densi. We understand kasi ang daming reasons cited by the prosecution actually, pero ang hirap na isa-isa kung hindi mo pa nababasa. Pero, being the daughter ng Vice President, what's your thought na talagang hinaharang nila, of course, expected sa kanila, pero sobrang dami ng sinaypi ng mga reasons sa'yo, influence ng family, kalyado ng father ninyo, even yung mga countries na tinigipon ninyo kung sa siya supposedly pinakontra nila. So, what's your thought on this? Without necessarily, looking into specifics of the reasons cited. well, kung as a lawyer, if I am to speak as a lawyer, it's all but natural for a prosecutor to oppose everything that the defense proposes. Kasi yun yung trabaho nila eh. Whether or not reasonable yun, doesn't matter to them kasi trabaho nila ang hindi magbigay sa or magparaya sa defense team. As a daughter? As a daughter, anong nararamdaman ko? Well, I am concerned as a daughter. I am concerned that he will not be granted the interim release dahil he is 80 years old. He is not in good health. He's not been eating well, and he needs support from familiar people, and he needs the care of his family and loved ones. Ma'am, gusto kong sinabi din, sorry. Pwede pa rin daw niyang ma-threaten ang mga victim. Do you think PRR is capable of doing that? Noong siya ay Pangulo nga, hindi nga niya trineten yung mga biktima eh. Pangulo siya noon, meron siyang power and authority. Ngayon pa na nasa loob na siya ng detention unit. And lalo na kapag nasa ibang bansa na siya, na unreachable sa kanya ang mga tao sa Pilipinas. So, it doesn't make sense to say na magkakaroon pa siya ng influence kung meron siyang interim release dahil nung nandito siya sa Pilipinas, naging mayor siya, naging president siya, at even nung natapos ang term niya, hindi niya kailanman tinanong. In fact, ako pa yung paulit-ulit na nagsabi sa kanya na maghanda ka. Si Harry Roque pa yung isang taon siyang hinabol-habol na sinabihan na maghanda ka. So he never did anything against the witnesses. Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, basically, yung sinasabi lang naman po ng prosecution, they doubt that the former president will return to the court kapag nasamon siya, kapag kirinan siya ng interim release. First, because they claimed na sinabi daw ng pamilya niyo na kinidnap siya. Yun naman talaga yung sinasabi repeatedly. Sabi ng prosecution, hindi naman babalik yung nakidnap sa kidnapper kung may chance siyang umalis na. So what guarantee can your family give to the court na yung Pangulo, yung dating Pangulo, makikipag-cooperate pa rin siya with the ICC if he is granted an interim release? Sorry but I do not understand why the prosecution would oppose
the petition for interim release of an accused based on the statements of family members. So, it is clear that he is in court requesting for interim release and signifying that he will comply with all the obligations. I suppose, nandoon naman na lahat yun na nakalagay. Yun yung mga obligasyon na kailangan niyang gawin, nakalagay doon sa kanyang petition. So, ibig sabihin, the accused himself submitted to the power of the courts for interim release and whatever obligations he needs to comply. No? So, kung sinasabi nila na hindi ibibigay ang interim release dahil merong mga statements ng pamilya, it doesn't fall also into the parang reasons kung bakit hindi ibibigay ang interim release. Dapat siguro ang kanilang pinagbabasihan lang ay yung actions and sinasabi ng akusado, hindi at kung ano yung sinasabi ng country where he will be released to. Napakamali na gagamit sila ng rason para ikontrahin ang petisyon ng isang akusado base sa statements ng pamilya. Last two questions on the topic. Aiza Domingo. Ma'am, nasabi niyo po ngayon na ihiwalay muna natin yung statement ng family. Concentrate muna tayo dun sa accused. Nagkaroon po ba ng declaration si President Duterte na siya mismo, kung magkakaroon man or magagrant ng interim release niya, siya mismo haharap at babalik sa ICC para harapin yung kaso na hindi siya hindi haharap? Likely, ma'am, hindi ko rin binasa, hindi ko din binasa ang, kasi trabaho ng mga abogado yan, ng ICC lawyers, no? So, hindi ko din binasa yung petition niya for interim release. I scanned through it but did not really read with comprehension. So, baka nandoon yan because isa yan sa mga obligasyon ng akusado. So, imposibleng wala yan doon and imposible na hindi i-garantiyan na ang bansa kung saan siya papunta dahil they are a party to the Rome Statute. Therefore, kung ano man yung sinabi nila na obligasyon namin ay dapat ginagawa nila. So, baka number one pa nga yan doon na hinihingi sa akusado at sa bansa kung saan siya papunta. Na he will be available for the court at any time. Last question, Reo lang. Realistically, how do you think are your chances in securing this interim release for PRRD? Handa po ba yung pamilya nyo at sa PRRD kung sakaling mag-station dito? Actually, kami, mga bystander lang naman kami as family members. Yung client talaga at yung lawyers niya nag-uusap at nakakaalam kung ano yung chances nila, ano yung strategy nila. So, I think it is best kung si Attorney Nicholas Kaufman ang sumagot kung ano yung chances nila for interim release. But kami, as family members, sinusuportahan namin kung ano yung napag-usapan. Handa rin ba si PRRD? Hindi ko pa siya natanong kung handa siya na hindi mag-grant yung interim release. And, well, sa akin lang, as a lawyer, not as a family member, as a lawyer, bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado? Lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at kailangan ng assistant at kailangan ng caregiver. So,
parang napakalaking question nun. Mayroon kang provision for interim release, pero hindi mo naman ibibigay sa mga accused mo. And more than that, yung tagal ba na nakadetain siya na nasa pre-trial pa lang is an injustice in itself. Kasi sa ibang bansa or dito sa atin, we have the right to bail. But doon sa ICC and sa Rome Statute, walang right ang accused to post bail. And then ngayon, meron kang ang interim release pero hindi mo naman ibibigay. So, parang sinasabi nila na they are for human rights and justice, and yet it is not provided for the accused. Hindi, ma'am, magkaiba talaga sila, ma'am. Sa bail kasi, magbabayad ka ng bond, and then malaya ka na. Sa interim release kasi, wala kang babayaran, ma'am. Basta lang merong tatanggap sa iyo na bansa at magsasabi yung bansa na, yes, we commit to the requirements of the court, and magsasabi yung accused na, yes, I commit to the requirements of the court. Sorry, bansa na parang, like for example, 80% sure that they're willing to accept the former president? Ang pagkakaintindi ko doon sa sinasabi ng lawyer, sadali, ayoko man sinungaling eh. So, no comment. Okay, let's move on. Let's do something. For the countries, kung ilan yung pinakausap or at least ano yung status ng negotiations? Yeah, at least figures of the countries. Base na lang sa base naman doon sa filing ng defense team na nakalagay naman sa website ng ICC, merong nakalagay doon na dalawa redacted, na clear siya. Dalawa yung nakalagay doon sa petition. So clear yon. Ma'am, this past few days, nakausap niyo po ba si PRRD over the phone? Ano yung huling pag-uusap niyo? May sinabi ba siya na baka hindi niya nakayanin sa loob ng matagal sa detention center po? Hindi ko siya nakakausap lately sa telepono dahil bumabiyahe ako tapos iba yung cellphone number na ginagamit. So alam niya yon kasi si Kitty ang nakakausap niya lagi at pinapasabi ko kay Kitty na pakisabi na ginagawa namin yung mga Free Duterte Now rallies. Let's move on to the next topic. Red, Mendoza. Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ma'am, ngayon po, of course, nagkaroon tayo ng issue sa Israel and Iran, and of course, maraming mga OFWs ang nagkakaroon ng problema, nakatrap yung mga OFWs natin. Yung Marcos government parang banding lang, parang hindi nila pinapakardaman yung mga OFWs na sumuligas. What's your take po sa nangyayari sa parang inaction ng government natin sa paglikas sa ating mga OFW po? Well, we are ready to we are ready to support senators with regard to LGBTQIA laws. We are ready to support the DFA, the Department of Foreign Affairs, and the Department of Migrant Workers. Kung ano man yung pwede namin gawin, abot ng makakaya ng Office of the Vice President para makatulong sa kanilang repatriation efforts ng mga Pilipino na nandoon sa mga bansa na apektado, Iran, Israel, at yung mga karating bansa. Ma'am, kasi right now parang ang iniisip ng ibang mga bansa ngayon, parang palikasin yung kanilang mga citizens abroad sa, of course, nangyayari gulo. I know merong ceasefire ngayon, may truce ngayon, pero hindi natin sure kung gaano katagal yung truce na yun. Pero pinufocus ito sa Pilipinas, politika, personal na away. What's your take on this po? Kasi parang dapat iniisip po ng gobyerno natin yung kapakanan ng mga OFWs natin, yung kapakanan din ng ating mga consumers, na tataas yung presyo ng gas. Totoo yan, no? Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan.
Huwag yung pansariling interes at tigilan natin ang pang-aatake sa politika. But personally, ma'am, how would you score the action or inaction ng Marcos government dito sa issue ng Tierra ng Veranda's? Well, it's a little too late. Too little too late pala. Too little too late. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano, hindi naman surprise yun. Alam naman nating lahat na mangyayari yon kasi nagsabi na silang dalawa na mag-aaway sila. Yung dalawang bansa ba, nagsasabi na sila. Kaya hindi siya sorpresa sa buong mundo. Saka yung pagtaas ng presyo ng krudo, hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi yan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng krudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises yung mga alam na natin na mangyayari, dapat plug and play na lang yun Pag nangyari na, ganito yung gagawin. Mabilis yung galaw at mabilis yung action. Kasi yun nga, nakita natin natake yung Air Force Base ng US sa Qatar. Of course, marami nag-worry ng mga Pilipino kasi nga, baka matulad yung nangyari sa Qatar dahil nga sa pag-side natin sa US sa issue ng geopolitics at baka magkaroon ng atake yung ibang mga kalaban natin. Are you worried po ba na baka gamitin Cannon Fodder of Pilipinas sa possible na global war? Depende yan sa Pilipinas at depende yan sa chief architect of our foreign policy. Desisyon niya ng presidente kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power, which the Philippines doesn't have at the moment. Darating din tayo doon, sigurado ako. Pero sa ngayon, kung wala ka niyan, huwag ka sumali sa giyera ng domination and supremacy. Kasi ikaw ang talo. Ikaw talaga ang talo. Kasi sa simula pa lang ng giyera, wala ka nang power, wala kang pera. Anong epekto nun? Pag nandyan na yung giyera, lalo kang mawawala ng pera, lalo ka mawawala ng power kasi ang mga kalaban mo are trying to show that they are superpowers of the world. Okay, last question for this topic. Lance? Yes, ma'am. Yesterday on the Palace of Communications Undersecretary Claire Castro quoted President Bongbong Marcos saying that Duterte or your family are pro-China in response to your previous remarks on the results or the type of results. What is your response on that allegation that your family is siding with pro-China? No, hindi nila dapat ako pinapasagot kung pro-China ako. Sagutin niya yung tanong ko. Where is the independent foreign policy that is required by the Constitution? Where is it right now? Explain to the Filipino people how you are going to implement your independent foreign policy. Huwag nilang pasagutin yung nagtatanong na
sasabihin nila ako ay isang pro-China person. Matagal na nila yan na narrative na pro-China ako. I'm not pro any country at all. Ang sinasabi ko lagi, we need to develop, we need to maintain, and we need to level up our relations with all countries. Hindi lang sa China. Pero kung nakikita ninyo sa ngayon, nakikita nyo na we have problems, we have issues, we have challenges with our relationship with China, particularly with our issues and the implementation of madami ang nagsabi sa kanila na hindi yan ang totoong problema ng bayan, but hindi man sila nakikinig. So, what's your goal for the trial? Are you personally prepared to attend the depende kung ano sabi ng mga lawyers, ma'am. Kung sinabi nila na pumunta ako, punta ako. Pag sinabi nila na huwag ka pumunta, hindi ako pupunta. Last one. Alam, ma'am, kasi kayo nagpaparamdam po si Duke Frasco. Kasi ano ito, good for 6 months. So, January next year na. Okay. Ma'am, nagpaparamdam po si Duke Frasco ngayon as possible contender for the leadership against Toby Jaco and other leaders against Martin Romualdez. I know yung asawa ni Duke Frasco, si Secretary Frasco, was your former spokesperson. Ma'am, are you open to supporting Frasco as a leader? Ayoko na makialam dyan sa House of Representatives. Good luck sa kanilang lahat. Ma'am? Yes, ma'am. Nung mga nakaraang meetings po kasi, nabanggit ni Senator Chis Escudero, yung tungkol dun sa appearance ninyo or possible appearance ninyo sa Senate Impeachment Court. Pero depende daw po yun kung appearance nyo as what? As a witness? Kasi depende daw po yun kung saan kayo iuupo eh. Kasi di ba may kanya-kanya lugar yun? Will you attend as a witness? Kasi kung witness, uupo kayo sa witness stand. If you will attend as a lawyer, then you will sit with the lawyers in the defense team. Will you attend as a spectator? If ever po, ma'am, you would attend as what? Tantayin ko kung ano yung sasabihin ng lawyer. Ma'am, you will attend as a... Yes, statement lang yung House na ang layo, yung answer with caution po na final defense, ang layo daw po dun sa bloodbath na gusto. Okay. Sige. Ako yung client. May sarili akong gusto. Meron akong mga abogado. Siyempre nagbabayad ako sa kanila for their professional services. At yun yung expertise nila. Yung maghanda at mag-defend ng impeachment case. So, as a client, hindi ko papairalin yung gusto ko over doon sa gusto ng abogado, because that would mean I'm wasting my money paying my lawyers but not listening to their expert advice. So, gusto ko ng bloodbath, pero iba ang gusto ng mga experts and sila yung binabayaran ko. Ayaw kong magsunog ng pera. Pride Month, and the culmination of our 1 year's work with the LGBTQIA+ communities across the country. So maraming salamat sa suporta ninyo sa event. First question is Ben. Maybe every year po, the OVP conducts Pride Reception. Gaano po ba kahalaga na maging katuwang po tayo, lalo na ang gobyerno po, sa pagsulong ng pagkapantay-pantay po sa bawat isa? Yeah, mahalaga yun, ma'am, dahil meron tayong mga vulnerable sectors, no? Kasama na dito yung mga PWD, mga elderly, kaya kailangan merong targeted na mga programa ang ating pamahalaan para sa mga sektor na ito, para sila ay nabibigyan ng mga oportunidad kung ano yung meron sa mga ordinaryong mamamayan.
Despite po the challenges, ipinagpatuloy pa ng OBP ang NTE program. Para po sa inyo, gaano po ba kahalaga ang pagbibigay suporta sa mga MSME, lalo na sa LGBT community po? Well, yes, kung nakita ninyo kanina yung interview natin no, sa ating mga beneficiaries, merong isa doon na narinig ko na nag-stand out. No? Sinabi niya, hindi lang ako bakla, ako ay isang business owner.